Mga boss, sa mga nagtatanong magkano bang sinahod ko ngayong quincenas kasama yung holiday, bali 15 days yung pinasok ko, tapos kasama na rin dun yung incentive sa payslip. Bali eto pala yun, papakita ko sa screen. Ayan, yan ang sinahod ko. Bali 6,000 plus sa incentive siya, diba? Tsaka 9,000 sa ano, bali lahat gross 16,000 sa quincenas yan, ha. Pwede na, diba mga boss? 16,000, may SS Pag-ibig PhilHealth ka pa. Hindi pa tayo sumagad dyan, ha. Partida pa yan kasi busy tayo mga nakang araw, hindi tayo bumabakbak. Pero ngayong ano, pag natanggap na natin yung incentives natin, babakbak tayo. Try natin mga 4,000 sa isang araw mga boss. Ang 4,000 nasa 2,500 yun. Try natin maka premium para priority tayo sa charging talaga. Kaya malaki ang kitaan pag premium. Siyempre pag naka 3,500 ka, magkano kagad sa'yo doon? Nasa 2,000 sa 3,500 mga boss. Ganito kalupit ang incentives ni Green GSM. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit hanggang 15 kilometers lang si Green GSM, ito ang kasagutan po natin dyan. Dahil kapag lumagpas si Green GSM ng 15 kilometers pataas, mabawa, pumatak siya ng 30 kilometers, malulobot na yung battery niya. Hindi niya maahatid yun, di ba? Paano kung matraffic siya tapos 30% na lang siya, tapos ang ihahatid niya 30 kilometers ang pumasok? So alanganin na yun kapag nagmatraffic pa. Baka hindi na siya makaabot sa sa charging station nun. Kaya sinadya ni GSM na gawing 15 kilometers lang. Pero pwede nyo sabihin sa driver, kapag itutuloy nyo pa yung pwede kayo mag double book nga lang, isang apps, tapos idadrop kayo dun sa binook nyo, and then wave trip ulit papunta dun sa destination nyo, kung sa gaano kaalayo yan. Kaya naman, basta kaya ng battery, kaya maabot ng ano yan, ng destination, basta hindi lang malolobat. Siyempre importante sabihin nyo pa rin kung kaya pa ng battery. Mamaya 50 kilometers pala yan, tapos ang battery is 30% na lang. Alanganin yun. Alanganin yung mga passenger. Alanganin yung 30% sa 50 kilometers. Pwede yung 50 kilometers nasa 60 to 70% ka. Kaya yun. Sabihin nyo lang sa driver kung kakayanin pa. Makikita naman yun natatansya naman ng driver yan kung traffic ba yung lugar na yun, or depende pa rin sa oras. Kasi pag rush hour tapos madadaanan mo puro traffic, halanganin ka dun. Pero kung hindi naman rush hour gabi, kayang kaya yan. 50 kilometers, 60 to 70%. Sa mga nagtatanong kung okay ba ang kitaan sa Green GSM, masasabi ko lang okay to mga boss sa hindi tamad. Hindi to okay sa mga tamad mga boss, sa mga walang experience sa TNVS, sa mga taxi driver, yung tipong hindi nila, yun yung mga maiingay sa sa group, yun yung panay post ng masama kay Green GSM. Pero kaming mga galing TNVS at taxi driver, all goods pagdating dito sa trabahong to, kasi may incentives at may araw pa. Ikaw ang gagawa ng araw mo rito, kasi sa incentives pa lang 15 to 16 hours bawing-bawi ka na lalo na pag nag 4,000 ka, nasa 2,500 sa'yo dun.
Kaya yung ibang mga malalakas bumiyahe, hindi na pinapansin yung sahod. Kasi sa incentives pa lang 11,000 isang linggo. Hindi mo na mauubos yun. Sa 4 na linggo maka 40,000 ka. Isang ka pa. Para ka nag-abroad. Tapos may sahod ka pa na kinsenas katapusan. Malaking tulong to sa mga masisipag nga lang. Pero hindi maiwasan yung mga bumabiyahe ng minsan 2 booking lang, 3. Tapos 8 hours na kagad sila. Hindi ko lang alam kung anong gagawin dyan sa mga yan kapag nagkapirmahan na ng kontrata. Kasi lugi si GSM sa kanila minsan kikita lang sila, wala pa 1,000. 8 hours na kagad sila. Nagpapahinga na, hindi na bumabiyahe. Di tulad sa amin, bumabakbak talaga. Kaya sulit si GSM sa amin. Mga 3K ka lang malaking bagay na yun as a driver. Kasi 1.9 ang incentives nun pag naka 3K ka. So ayun na, may pasahero na tayo dito. Pick up na tayo rito, pangatlong pick up. Bali wala tayo dyan.